Pero eto ang paliwanagan sa publiko. Bakit ayaw niyo pong payagan na makaboto yung senador na wala sa sesyon? Eh, yun ang rules eh. Ah. So Okay. hindi puwede amyendahan. Rules. Paano Oo. niyo ni-refer sa komite? Wala pa ngang komite, Wala bakante pang yung wala pang committee on chairman. Hindi. rules. Gan, Connie, maski walang committee, di i-constitute namin yung committee. Kaya nga. Kasi anyway, good Okay lang morning, po. Connie, Igan. Okay lang yan, force majeure po yan. Senator, ay sabi ng publiko, ano pong mga estratehiya ng minority para hindi ipilit itong mga isyung ito like yung pagboto ng wala sa session hall. So, ang mangyayari ba, walk out na lang ng walk out ang minority? I hope not. Sana Okay. pakinggan yung debate. Kasi ang nangyayari, gustong tapusin yung debate na hindi pa naman namin talaga na-discuss yung mismong substantive issue, yung yung amendment ng rules. Nandun pala kami sa procedure pero gusto nang putulin yung debate at mag-divide the House, papunta na sa botohan. Oo. Hindi naman po pwede. I-tackle muna namin yung procedure. Kasi mali yung ini-invoke nilang rules. Kaya kami hindi magkaintindihan ni Senate President. Ang nag-govern sa amin sa ngayon, sa sitwasyon ngayon, yung Rule 24 kasi may action taken na sa floor, Oo. na-refer na ito sa Committee on Rules, bakit babaliwalayan mo? Committee system yung yung Senado yung Oo, Kongreso. Mhm. We cannot function without the committees Okay. Yung sinasabi ho na parang pagkukumpara, 'di ba? Bakit daw noon nagkaroon ng Paghiling. pagpapahayag, Oo. paghiling na magkaroon din ng pagkakataon na mapasali po sa sesyon sina dating Senador Laila de Lima. Pero ano ba ang kaibahan ngayon? Kayo na ho ang mag-explain para mas detalyado tayo. Noon, apples. Ngayon, oranges. Kasi Ang noon, layo talaga. una-una, hindi naman na-adapt yun eh. Oo. Kasi resolution pa lang yon na nagko-author pa nga ako doon kay Senator Drilon na payagang mag-participate. Unang diferensya, ang first difference, yung resolution namin noon para lamang mag-participate sa committee hearings at saka sa plenary sessions. Wala doon nakalagay sa resolution na papayagang bumoto. Ayun. Kasi ang pagboto, kailangan talaga, nandiyan kaming physically present sa plenaryo. So, number one. Number two, yung situation ni Senator De Lima, nandun siya sa Camp Crame, within the jurisdiction ng korte. At nakalaan din doon na kukuha pa ng leave of court, hindi automatic na pagka, halimbawa, na i-adapt namin yung resolution na yon. Automatiko, pwede na agad mag-participate. Hihingi pa ng permiso sa court kasi ang legal custodian ni Senator Laila noon, yung korte, yung RTC. Hindi lang yon, meron pa siyang physical custodian na kailangan, payagan pa siya ng PNP para mag-participate. Kasi dalawa yung custodian siya physical at saka yung legal. Opo. So, ang laki na diferensya. Ngayon, gusto nila tuloy-tuloy, pag inadapt yung resolution, okay, assuming, granting na kailangan pa rin. Kasi magiging unconstitutional na yun pagka pinilit ng Senado na baliwalaan natin yung korte. Basta't meron tayong inamend natin yung rules, kailangan automatic pagka meron tayong botohan, magpa-participate sila. So that's a no-no because igagalang natin yung judiciary, di ba? Kasi halimbawa, si Senator Bato, saan tayo hingi ng leave of court sa ICC? Unang-una, wala pa siya sa jurisdiction ng ICC kasi nagtatago pa siya. Kanino kami hingi ngayon? Meron siyang warrant of arrest at hindi nga siya nagpapakita. So biglang susulpot na naman siya para bumoto lamang. Okay. Halimbawa, meron kaming pagbobotohan, biglang susulpot siya online. Sasabihin niya, I vote in favor of the motion or any measure for that matter. In the case of Senator Jinggoy, total, wala naman talaga pa siyang warrant of arrest. Pero assuming, kasi nakapile na Sandigan Bayan, marapol ito, pagkatapos, I think narapol na nga nasa 5th Division. So, hihingi pa rin ng permiso sa Sandigan Bayan kasi yun ang legal custodian niya. So, ang problema rito, at hihingi pa rin siya BJMP kasi doon naman siya madidetain kung sakali, di ba? Mas remote ito. So, yun ang napakalang diferensya. We cannot compare yung situation yung resolution noon at saka resolution ngayon. Okay. Pilit nilang pinagko-compare para lang ma-justify yung kanilang inihain na motion. Okay. Sabi ho ni Senator Ivy Marcos, itong remote participation sa mga sesyon, may tuturing daw yung pagharang ng minority na disenfranchisement.
o yung pagbaliwala sa mga naghalal sa mga senador? Meron tayong pununto, kaya nga tayo merong rules of the Mm. Senate. Ang Mm. nakalagay sa rules namin, pinapayagan naman, pero pagka merong force majeure at saka merong national emergency, tulad ng COVID, di ba, bumoboto kami noon maski online eh. Oo. Nagpa-participate kami sa mga debate online kasi helpless yung situation. Extreme yung mga existing conditions doon. Na talagang wala makapasok, maski nga kayo, di ba, naka-online din Yes, kayo. yes. Lahat naka-online, mga nag-oopisina, work from home. O hindi naman po pwedeng work from jail. Yun na nga. Pero yun nga, pati yung force majeure, parang ibang-iba naman din ho ang description dyan ni Senator Padilla na nagkakalituhan tuloy doon sa mga dapat malinaw naman. Ano ho ang gagawin natin? Kasi parang may iba silang audience. So talaga ano to, bato amendments, Mhm. Senador? Magsi-shift ngayon yung debate namin. Hindi na yung amendment ng rules. Okay. Kung susundan natin ngayon yung kay Senator Robin Padilla, Okay. parang sumasang-ayon siya na wag nang i-amend yung rules. I-redefine na lang natin yung force majeure. Oo. Iba na yon. Okay. Mm. Okay. Senador, ito may mga alam kong ang publiko ay nakikita nyo naman na naiinis, nagagalit sa nangyayari. Mukhang meron bang mga isa o dalawang senador mula sa majority ang nagpahiwatig na rin hubang magbalik loob para lang hindi na matuloy itong mga gulo na ito at maibalik muna yung Integrity. yung normal na trabaho ng Senado. Alam mo, Igan, Connie, limited yung, maliit lang yung universe namin eh. Ang universe namin, doon lang kami sa 24 o 23 senador. Hindi naman kami pwede mag-recruit para makabuo ng 13 sa labas. Kasi Oo Yes, nga. sir. 24 na naman senador eh. So hopefully, dahil meron niyang public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na Oo. yung public opinion naman medyo nasa side namin eh. Oo. Kasi kami, 'di ba, sa labing isa, ewan ko kung yung nababasa ko lamang yung pumapabor sa aming labing isa. Oo. Pero by and large, hindi naman mga troll yung nababasa na namin eh. Organic na eh. Oo. Makati Business Club, 'di ba? Yes. Tapos yung Mga akadib. iba't ibang UP, mga oo. civil society groups, Oo. nagpapahayag na sila, yung Mayors for Good Governance. Isa naman pahayag nila, parang hindi naman sa amin lahat galit eh. Oo. Parang rightly or wrongly, kung yung aking interpretation, mukhang nasa amin naman yung side ng public opinion sa mga kaganapan sa Senado. So malaki chance nga na may balik loob sa inyo. I hope so dahil alam mo, hope springs eternal, na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin quote unquote, sa akin ang galing yun, sakali matauhan at ma-realize nila na i-correct yung sa maging sa pananaw nila mali yung ginawa nila. Dahil ngayon talagang masama yung tingin sa Senado, pero it's more on the majority bloc, hindi sa amin kasi naging toxic na eh. Nakakahiya na nga rin dahil never in the history of the Senate, at least sa memory ko, na nagkaroon ng ganitong sitwasyon eh. Dati maski nagbabangayan kami, alam mo, till kingdom come, pero at the end of the day, pagdating namin sa lounge, alam ni Igan yan, galing siya sa Senate din noon eh. Opo. Na 'di ba, barang walang nangyari at magkakaibigan kami sa lounge, magkakaibigan kami sa labas, maski Opo. sa loob ng plenaryo, after a heated debate, magkakasama kami. Pero ngayon iba eh, kasi pikunan eh. Para bang ano na nangyari Personalan. sa demeanor ng mga senador, sasabihin nag-scamper out kami. Pangit yung pakinggan eh. Para bang kami mga bahagang buntot na lumabas ng plenaryo. Kasi gusto nila mag-scamper din from the rules eh. Gusto nila madaliin. Kung napansin nyo, di ba, paulit-ulit siya, divide the house, divide the house. Opo. Teka muna, nagdedebate pa tayo. Wala naman kaming closure sa Senate. Ano ho Yung closure sa House. Kasi tahasan na ho sinabi ni dating Senate President Franklin D. Relo na ito may kinalaman talaga doon sa impeachment na ni VP Sara. Your thoughts on that, sir? Yeah, hindi lang yun. Parang bato amendment nga ito eh. Kasi nga alam nilang hindi makaka-participate si Bato. Nakasingit na nga siya nung nag-change ng leadership. Nag-sneak in na nga siya tapos nag-sneak out. So, well, kung gusto nila talaga mag-participate si Bato, ang mapapaboran yan,
yung law enforcement. Mm. Kasi matatrack siya. Pagka gumamit siya ng kanyang cellphone, iPhone, o kaya yung kanyang Malalaman. laptop o kanyang iPad, baka doon siya mahuli. Oo. Kasi matagal-tagal yung unless magi-sneak in lang siya na boboto tapos mawawala na siya sa ere. Oo. Siguro, Baka ganun ang plano nila kasi pag tumagal siya, nag-participate sa halimbawa sa debate, nakababad siya ngayon online. Pag nakita-kita yung IP address niya, malamang sa hindi, Nahuli siya. masukol siya. pero ito ang paliwanagan sa publiko. Bakit ayaw niyo pong payagan na makaboto yung senador na wala sa sesyon? Yun ang rules eh. So Okay. hindi pwede amyendahan. Pwedeng amyandahan pero sundan natin yung procedure. Gusto nila amyandahan na fast break na wag na namin isaalang-alang yung rules. Alam mo, Okay. dalawa yung rules na nag-govern pag nag-amend kami o maski anong motion, resolution o anong bill o measure na ipapasa. Kaya nga committee system. Mm. Ang Senado, ang Kongreso, hindi makafunction without the committees. Yan ang heart and soul ng aming pagiging... kasi kung wala ng komite, of course, may exemption talaga dyan. May exception, yung Rule 136. Kasi ginagawa rin namin yan. Halimbawa, kinokomment namin yung mga athletes na nanalo ng gold medal sa Olympics. Opo. So yun, halos hindi na namin nire-refer sa committee. Kasi pagka merong resolution, dinideliberate na lang namin yon, nag-introduce ng amendments if any. Sa plenaryo. Tapos right there and then sa floor, ina-adapt na namin yon. Okay. Kasi walang referral sa committee. Pero in this case, Na-refer. meron kaming referral sa committee. Kaya nga nung interpretation ko, I made sure na talagang inacknowledge nila na referred sa Committee on Rules. Kasi maski hawak ko na yung journal na maliwanag na naka-refer sa Committee on Rules, sinigurado ko pa rin, tinanong ko ano bang status nitong motion to amend the rules ni Senator Marcoleta. Tumayo naman si Acting Majority Leader Joel Villanueva. Sabi niya, yes, referred sa Committee on Rules. So wag natin i-apply yung Rule 136. Wala tayo dun eh. Ang premise namin, yung na-refer sa committee, so ang gagamitin naming rules, ang i-apply natin, Rule 24, na kailangang i-discuss ito, pag-usapan sa Committee on Rules, pagkatapos mag-gather ng majority signatures, yung chairman ng Committee on Rules, i-report out niya, i-sponsoran niya, magdidebate ulit kami sa plenaryo, at kung matalo kami sa botohan, yung wala kami magagawa doon. Oh. Pero yun ang gusto nila i-shortcut. At saka Okay. wala pang Dahil- chairman ng alam mo, Committee on Rules. Paano Oo. nyo ni-refer sa committee? Wala pang ang committee. Bakante yung wala pang committee chairman. on Hindi. Igan, Connie, maski walang committee, i-constitute namin yung committee. Kaya nga. Kasi alam mo yung Committee on Rules, nag-exist yun even without constituting it. Nandiyan niya sa amin eh. Meron kaming Committee on Public Order, may Committee on National Defense, may Committee on so and so. In the same manner, meron kami Committee on Rules. Kasi, kaya lang, hindi pa ito na-constitute. So kung na-refer ito sa Committee on Rules, ang dapat gawin, i-constitute namin kaagad. Mag-elect kami ng chairman, kasi acting lang ngayon. Oo. Mag-elect kami ng mga representatives ng majority and minority. Pag na-constitute, i-take up na yung motion to amend the rules ni Senator Marcoleta. Ayaw nilang gawin yun. Sir, ito Oo. lang palinaw lamang din nakakalito sabi nga nung ating mga timbulalo dito. Kasi dapat 'di ba pag sa impeachment halimbawa 16 senators po ang kailangan na boto para ma-convict. Tama ho? Tama. Okay, pero papaano ho 'yun kung halimbawa sa majority may sabihin na natin na hypothetical na lang, na hindi ho makaboto nga dahil wala sa plenaryo, automatic ba na yung mga wala ho at hindi makakaboto ay magiging for the conviction na, or is it the other way around? Effectively, para sila nag-acquit. Yung maski nasa floor ka, nag-abstain ka, parang Parang ang boto mo nag-acquit. doon acquittal. Oh. Dahil ang absolute number dito is 16. Ang Opo. 16 kasi yun ang 2/3 votes. Okay. At least 16 to convict. Hindi naman 8 to acquit. Hindi ganon. 16 to convict. 16. Just like ratifying treaties, kasi ang ratification ng treaty, Senado yan eh. Opo. Mm-mm. Opo. So pagka kinulang sa 16 ang boto to ratify a treaty, hindi Wala ito rin. magiging treaty, hindi mararatify. Okay. Absolute number yung 16. Now, ito yung isang situation na hindi ko pa alam yung sagot. Halimbawang may nakulong na, wag naman sana, knock on wood, may nakulong na siyam na senador at 50 na lang naiwanan. So automatic ba na acquitted si VP Sara sa impeachment trial? Oo.
Yun din Yun, ang pag-uusapan yun. mm, Baka dahil constitutional body yung impeachment trial at nasa konstitusyon na kailangan mag-convene at matry at magkaroon ng trial sa pamamagitan ng impeachment court, yung Senate ma-constitute, magko-convene as an impeachment court. Dapat pag-usapan namin anong remedyo para matuloy ang impeachment trial. Ang pwedeng gawin doon, yun nga, kung may nakakulong, kumuha ng leave of court, no? Para hindi yung online. Kung hindi payagan ng korte, eskortan sila sa Senado dun mismo kung merong bumoto. authority or merong court order Mm, para mag-participate sila as senator judges. mhm. So hindi pa rin pwedeng online. I see. Okay. Pwede Malinaw. pala. So mareremedyohan natin dahil kulang ng numero, wala ng 16. Oo. Pero constitutional mandate namin na pag senator judges kami, kailangan mag-convene kami o kaya mag-participate sa impeachment trial. Ang remedy doon, Mm. hihingi ng permiso sa korte yung impeachment court at pagkatapos escortan, kung papayagan ng korte ng Sandigan Bayan Umattend. yung 9 na senador o 8 senador o 7 senador Oh. para escortan papunta sa Senado yung aming mga kasamahan para merong quorum o merong sinasabing may mangyari whether to convict or to acquit, at least nandoon yung mga senator judges physically I present. see. Hindi Okay. pwedeng online. Hindi talaga. Hindi pwedeng online. Mm-mm. Kasi ang online nga, force majeure lang saka national emergency. Ayun. So Ah. nasa korte pala na pwedeng mapayagang dumalo. Personal, Pwede silang no? mag-request. Kahit sila Oo. ay nakakulong. nakakulong. Mm-mm. Yes. Ganon din yung kay Senator De Lima noon para mag-participate. Halimbawa, pinayagan siya mag-participate. Kailangan pa rin ng court order eh. Mm-mm. Hindi nga nag-grant yung RTC noon. In the first place, hindi namin na-adapt yung 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 resolution na yun Opo. kasi nga may problema eh. Oo. Mm-mm. Ayan. Kamusta ho? Meron bang tsansa na maging Senate President daw si Senator Win Gatchalian sa tingin ninyo? Lahat may posibilidad eh. Kasi sabi ko nga, 2 lang yung tatawid papuntang minority. 30 na yun eh. Mhm. Malay mo, over the weekend, merong nagsimba. Di ba? Tapos nakarinig ng sermon ng pare o nagbago ng isip. Kasi alam mo, pati sa simbahan, kinukwento sa amin ni Senator Erwin, nagsimba raw siya. Yan ang topic eh. Para bang, pero hindi siya binabanata, nandoon siya, parang medyo umangat pa nga yung kanyang, naiangat yung kanyang sarili, yung sa tingin niya dahil pinupuri yung 11 eh. Okay. Sabi niya, hindi ko ma-imagine kung nandun ako sa majority, baka napalabas ako ng simbahan eh, sabi niya. Okay, bilang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, may reaction ka ba na naging vice chairman si Senator Jingo Estrada at Rodante Marcoleta? Ayoko na mag-comment dyan, Igan. Kasi parehong may Kasi kaso na eh. Ine-elect namin yan eh. Inelect silang dalawa. Oo. Yun, responsibilidad ng majority yon. Oo. Na maski sino, basta inelect ng majority, kung sino yung chairman, vice chairman, mga members, nasa sa kanila yon. So, kanilang obligasyon na yun sa publiko. Sila na yung mag-explain kung bakit yung dalawa may kasong plunder, naging vice chairman pa. Okay. Alright. Senador, Thank you, salamat sir. sa pagpapaliwanag. Ingat po kayo. Salamat po. Thank you. Kumusta na kayo? Okay lang po. Ang ganda ng kamustahan.